in us. Fly without boarding pass. Good morning mga paps, Magnifico is here. At today, mag-change oil tayo ng motor ko, ano. And then, ang oil na gagamitin ko is yung palagi kong ginagamit mga paps. Ito, Shell Advance Ultra 10W40. And then, para makapag-change oil tayo mga paps, gagamit tayo ng 10mm na T-range, and then 19mm na socket range. And then usually na ginagawa ko mga paps, hindi ako palaging nag-change ng oil filter. So every 5,000 kilometers ako nagpapalit ng oil filter mga paps, ano. So sabihin na nating sa bawat dalawang change oil ko, doon ako nagpapalit ng oil filter. But ang ginagawa ko mga paps, kung hindi man ako nagpapalit ng oil filter, is inaalis ko pa rin yung oil dito mga paps. Dinidrain ko kumbaga. Then binabalik ko ulit yung oil filter para maalis lahat ng oil. And then ayun nga, inuubos ko yung 1 litro na oil. Ito mga paps. And then hindi ko na sasabihin kung ano man yung magandang oil na mai-recommend ko sa inyo, but for me, since na umalis ako sa Yamal Lube na oil, so which is yun ang oil na recommended ng Yamaha, well, dito na ako mga paps. So ito na yung pang-6 na litro ko mga paps, ano. So hindi na ako lumipat sa ibang oil kasi ayun nga, gusto kong magstay lang sa isang oil mga paps. And then kahit yung gasolina ko mga paps, ano, never pa akong nakalipat sa ibang station ng gasolinahan. And then but nung una mga paps, sinubukan kong mag premium gasoline, which is I think nasa 95 pataas or 95 octane. But ngayon, dahil nadala nga tayo sa sabi-sabi na mas maganda daw yung unleaded kasi hindi masyadong mainit, which is true naman for me mga paps, ano. So ayun, unleaded na yung ginagamit ko. And then Shell, sa Shell din ako nagpapagas mga paps. Wala naman akong masasabi about sa ibang gasolinahan, but ayun nga, sa sinabi ko na stay lang ako sa isang brand mga paps. At least kung meron mang masamang mangyari sa motor ko, ano, at least meron akong kaagad na masisisi kumbaga. But which is in my own observation lang naman mga paps, ano. Itong oil na to, wala talaga akong masasabi. And then nung una, every 2,000 kilometers ako nagpapalit. But ngayon, sinubukan kong mag-change oil ng 2,500 mga paps. So papakita ko sa inyo mga paps. Ayan, nasa 2,465 na yung odometer nung unang change oil natin. And then ayun nga, gagamit ako ng planggana. And then naglagay ako ng puting cellophane sa loob mga paps para at least makita nyo kung gaano kaitim na yung oil natin. Okay? So sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko mga paps, please hit like and subscribe. And then gusto ko palang i-mention yung kapag umabot na tayo ng 500 subscribers, magbibigay ako ng Pro X knee and elbow pad. So ilalagay ko yung link sa ibaba. Ang isang masasabi ko lang, ano, para makasali kayo sa raffle natin, please mag-comment kayo sa ibaba ng link na yun mga paps. Wag dito sa video na to, doon sa raffle giveaways na
video na ginawa ko. And I think nasa 464 na tayo ngayon mga paps. So ilan na lang yung kulang natin, nasa 36 na lang. And then ipaparapol kaagad natin yung knee and elbow pad. So magpapasalamat tayo una kay Kois Mac Motovlog kasi napanood natin yung vlog niya kung paano magparapol. So yun din ang gagawin natin mga paps, okay? So without further ado, mag-change oil na tayo mga paps. So tignan nyo lang yung oil kung gaano kaitim, kung ano yung masasabi nyo sa oil na to, ano? Okay, let's go! So ayun nga mga paps, kagaya ng nasa tutorial ko kung paano mag-change oil ng motor, ano? Yung pagbubukas ng drain bolt natin sa ibaba is kung hihilahin mo siya mga paps, kung dito ka nakaupo sa posisyon ko, ano, well, ang hila is papunta musga. What? Hinangin pa mga paps. Lakas kasi ng hangin dito sa Jensan mga paps. Ayan. So punasan lang natin ng malinis na basahan mga paps. And then itabi na natin, ano, para at least pag na-drain na lahat ng oil, madali na lang nating ibalik. Okay? So siguraduhin yung alam nyo yung posisyon nito mga. No? So itabi muna natin kasi gagamitin pa natin ito mamaya. Well, hindi naman po ibig sabihin na ginawa ko mga paps is gagawin nyo rin po. Baka kasi mali itong ginagawa ko. So ayun lang naman mga paps, gusto ko lang rin i-share sa inyo yung isang way ko mga paps kung paano makatipid. So which is gano'n naman po ang nakalagay sa manual, ano? Every 6,000 po tayo magpapalit ng oil filter. So itabi lang natin ito mga paps para ibalik natin mamaya. So ito po yung oil. Ganito lang po kaitim. Ayan. I think hindi pa naman siyang ganong maitim mga paps, no? I think kaya pang 3,000 odometer.
So ayun nga, itong oil na to I think mas matagal naman sanang madilyot ano. So dilute ba ang tawag yun mga paps o dilute? But for me, uh, nasa 2,000 or 2,500 na odometer o na odo kung nagpapalit ng oil mga paps. So depende na rin sa budget ng mga paps ano. Pwede nyo ring i-kick kaunti mga paps para ayun nga bumaba yung ibang oil ano na nasa itaas ng makina. So kung makikita nyo, ayan, kapag kinikick natin mga paps, meron siyang parang binubugang oil sa loob. Ayan, mga limang kick yung mga paps. So ayan, and then hintayin lang natin mga paps ng mga 5 minuto, and then punasan natin tong sa loob and then tong sa baba. Ibalik natin yung mga drain plug, and then yung filter sa baba, then yung oil filter dito, and then ayun, ilalagay na natin yung bagong oil natin mga paps. Okay, let's go. So pagkatapos mga paps, punasan na natin ng malinis na basahan ano sa loob, and then punasan din natin yung sa ibaba, and then ibalik na natin yung mga tinanggal natin. Kaya mas maiging ako na lang yung gumawa mga paps. At least nasisigurado kung pulido bang tawag doon. I mean, yung hindi ginagawa ng mekaniko sa Yamaha is pwede mong gawin na ay kung nagmamadali ka, syempre madali kang matatapos, hindi mo lang kailangan pumila ng matagal mga paps kasi maraming nagpapag-maintenance minsan pag pumunta ka ng kasa. So ayan, ito mga paps, punasan muna natin to, then ilagay na natin pabalik yung filter. Okay, so ang tanda niyo mga paps, itong butas na to is dito nakaharap. By the way, kapag nakabaliktad mga paps, hindi naman yan papasok ano, kasi meron siyang parang pangtusok mga paps. Ayan, punasan niyo lang mga paps, and then gusto kong malinis, kaya alisin niyo yung mga alikabok mga paps dito din sa labas. Okay, make sure na nakabaon talaga yung oil seal mga paps dito, baka maipit and then mag cause ng leaking mga paps ano.
paps, naibalik na natin lahat ng dapat nating ibalik. And then, ilalagay na natin yung oil natin mga paps. Ito. So, ang unang-una mga paps, punasan nyo muna ng maigi dito sa may lalagyan ng oil para kung meron mong mga alikabok mga paps, well at least hindi siya malalaglag sa loob ng makina, ano, sa loob ng crankcase natin. Okay? So, dandahan lang mga paps kasi ayun nga, mababa lang yung budo natin, baka mag-leak pa sa ibaba, no? So, ayan. So, bakit ko pinili ang oil na to? Isa lang po ang dahilan. Kampante po yung loob ko sa brand na to, sa Shell. And then, hindi naman ayaw ko sa ibang brand, but ayun nga. Mas gusto ko talagang yung product ng Shell mga paps. Kaya solid ako pati sa gasolina mga paps, ano. But looking forward din naman sa ibang oil na subukan sa susunod. But ngayon, ito lang muna yung gagamitin ko mga paps. So, pagkatapos nito mga paps, bandarin muna natin ng mga 3 minuto, ano, para makaikot talaga yung oil. O, pwede mo nang i-kick mo muna mga paps. Para, ayun nga, mag-circulate yung oil. But, ayun nga, meron pa din namang natirang oil, alam ko, sa loob ng makina. So, ayun mga paps, kung hindi man naubos dito, pwede nyong ikutin mga paps kasi, ayun, pupunta din yan sa loob. Ayan, turuan ko yung mga paps, iikot yan hanggang sa maubos. Ayun, no. So, ayan mga paps, yung motor ko is nasa 1 year and 3 months I think. And then ipaparinig ko sa inyo mamaya kung gaano or I mean kung ano na yung tunog ng makina ko, ano. But for me, okay naman. Walang problema. Kaya din ito yung ginagamit ko palagi na oil kasi ayun nga, walang nagbago sa makina ko, ano. Well, performance pa rin mga paps, nandun pa rin yung performance na hinahanap natin. So ayun nga, ang isang tip ko din, huwag nating basta-basta itapon lang yung oil natin mga paps, ano. Pwede nating iligpit kasi baka may gumamit pa, or minsan I think merong nagre-recycle ng mga oil, so pwede nating ibigay sa kanila.